offering. Patuloy na tinatawagan po natin si Sister Erica para magbahagi sa tithes and offering. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ako pumuli sa Erica Jane B. Mostacisa mula sa Rock of Ages Church. So, ang ating topic po ngayon is kahit hindi malaki ang ating ibinigay, malaki ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan nito. Amen po ba? Naniwala po tayo doon na malaki ang magagawa ng Lord sa ating buhay. Ating tithes. So, ang ating key verse po today is mga taga Korinto 8 verse 2. Kahit na dumana sila sa maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga, naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang mga pinagdaanang hirap. Amen po ba? Di ba po, nakita ko po dito na kahit mahirap sila o kada may pinagdadaanan sila, nagiging faithful pa rin po sila sa pagtatides at pagbibigay ng kanilang handog sa Panginoon. Amen po ba? Amen! May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi naman ganun kalaki ang ating tithes and offerings. Minsan naiisip natin na wag na lang kaya tayo magbigay. Pang-Shopee na lang natin to. Sino ba makaka-relate doon? Pero hindi po pala. Dapat po maging faithful tayo sa pagtatides. Dahil kahit maliit man po ito, pero para sa church naman po ito, para po to lumago ang church natin. Amen po ba? Hindi po... Hindi po ito para sa church lang, kundi para sa ating lahat. Kaya po tayo may mga aircon, mga naka-jacket na tayo, hindi na tayo naguulas. So, yun po. So, 10% po ang ating ibinibigay sa church. O, kunyari po sa example, sa 100 pesos, kaya nyo na yun. So, sa 100 pesos na sa isang week, magkano yun? Very good! Sige pa. Wait lang, guys. So, itaas po natin ang kaloob at tithes. Sige po, mag-pray na po tayo. Tahimik natin, Bunay. So, sige po, tayo po ang mag-pray na. Itaas po natin ang ating tithes. Thank you, hallelujah Lord, hallelujah Jesus. Thank you po, Lord Jesus, sa lahat ng blessing na natatanggap namin, O Lord Jesus. Teach us to praise. Teach us turuan niyo po kami na hindi magbigay, O Lord Jesus, ng masama ang loob namin. O Lord Jesus, bigay po namin ng 10% na dapat sa inyo, O Lord Jesus, para sa kingdom, O Lord Jesus, para mas lalo pa po, O Lord Jesus, na lumago ang kingdom niyo. In the name of Jesus, we pray. Amen po. Amen. Ayan, nagising mo kami lahat, Erica. Gising na gising ang lahat. Ayan, sige mga kalapit na po tayo. Ayan, para po sa mga nasa online po natin, ang ating pong bank account ay nandiyan po sa ating page. Ayan. Maaari niyo po diyang isend ang ating pong mga tithes and offering. Ayan, okay na po ba kayo? Ayan, okay na po ba ang lahat? Ayan, so ngayon naman po, tayo po ay dadako sa isa din sa mga nag-encounter. Ayan, tinatawagan po natin si Kuya Bin para mag-share ng kanyang na-experience sa encounter. Good morning po sa lahat. Hi guys. Ayun, dati nung di pa ako nakakilala kay Lord, di pa ako nag-encounter. Makinginom talaga ako dati. Nabubuo ko yung 1 month, puro inom lang. Tapos, pakiramdam ko dati mag-isa ako, ganun. Sa buhay, sa mga problema. Tapos, ayun, nung nag-encounter ako, di na ako uminom ngayon. Tapos, parang na-less na yung makamundong mga bagay na ginagawa ko dati. Tapos ayun, consistent na sa devotion. Yan lang, minsan hindi nakaka-attend ng service, pero
Ayun. Tapos, napapansin na rin ng mga kasamahan ko bakit daw hindi na ako sumasama sa kanila. Ayun. Parang malungkot na daw yung social life ko pero hindi nila alam. Kompleto ako. Yun lang po. Thank you, Lord. Praise God, Kuya Bin, sa buhay niyo po na nagpapatuloy. So ngayon naman po tayo po ay dadako na din sa pinakamahalagang part ng ating gawain. So wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Ay tinatawagan na po natin ang ating head pastor, Pastora Myrtle Garcia. Ginaw na ginaw naman kayo. Ayan. Sige po. Ayan. Sige nga, pwede bang pakiyugyug yung katabi? Baka ginaw na ginaw yan. Oo. Gisingin, gising, gising. Baka inaantok pa. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Ayan. Good morning din po sa mga nasa online. Ako po si Pastora Myrtle Mariano Garcia. And welcome to Jesus, the Rock of Ages Church. Ayan, and welcome sa bawat isa. Parang may mga bago kong mukhang nakikita. Hello. Ano pangalan yung kapatid, ay katabi ni, ni John Lloyd. Tama ba? Hello, ang pangalan mo? Pakiyat ko maya naman si Kuya. Hindi ko siya nakita kanina. Ayan. Tsaka si Kuya ni Cosme. Ayan, ayan. Hello, welcome po. Ayan. Welcome sa mga, pati sa mga katabi natin. Welcome po. Sige, welcome niyo muna yung mga nasa likod. Ayan. Habang wini-welcome ko yung nasa online, welcome po sa, ayan, please like and follow our page po. Ayan si Jam! Ayun, sa likod. Welcome back kay Jam. Ayun, nakakatuwa naman. So, yan tayo po. Praise God na nandito tayong lahat. Kanina nung kumakain kami sa bahay, napatingin ako sa bintana. At ang dilim-dilim, nagpe-pray ako. And then sabi ng Lord sa akin, dito mo malalaman kung sino talaga yung gustong mag-worship sa akin. Yung a-attend pa rin kahit malamig ang panahon. Yes! Yung naligo pa din. Hindi naman. Okay lang kung ginawin tayo. Ang mahalaga nandito tayo. Amen? Yan, sa mga nasa online, di ba pwede na rin yan? Pwede na rin. Pero sana nandito yung iba na pwede namang malapit-lapit lang. Pero kung talagang no choice tayo, okay na rin, di ba? At least tayo yung nanonood ng ating live service. So tayo ay, gusto ko lang din, exalt i-encourage or ang lahat sa buhay ni Vin kasi kung di po alam nung mga nangyari, okay lang ba Vin? Kwento ko sa kanila ng konti. Ayan, si Vin kasi namatayan siya ng kamag-anak 2 beses. So magkasunod, parang 6 months lang ata tama yung pagitan niya. So sa dumadaan sa gano'n, hindi pa siya tapos doon sa nanay niya ata yung isa, tama. Hindi pa siya tapos doon, namatay naman yung kapatid niya. So sa isang taong dumadaan sa gano'n, parang, tas lalo na bago pa lang siyang Christian, parang ang bilis bumalik sa dati, di ba? Parang mapapabalik ka sa dati mong buhay, mapapatanong ka kay Lord. Pero hindi gano'n yung nakita ko sa kanya. Ayan, nakaka-chat ko siya, sabi niya, Past yung mga devotions ko, pinapakita sa akin kung ba't nangyayari sa akin to. Lahat ng tanong ko, sinasagot ni Lord. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy siya sa destiny class. Hindi siya nawawala. Thank you, Lord, sa ginagawa niya sa buhay ni Vin. Na talagang, pag sa Lord ka humapit, hindi ka talaga niya pababayaan. Amen? Amen. At sa oras tong ito, medyo madrama din yung ating pag-uusapan. Kaya ihanda natin ang ating mga puso. So tayo po ay nasa series pa rin ng One Messiah, Two Comings. At dito po, para sa mga bago, para po tayo, konting balikan lang natin kung ano nga ba yung pinag-uusapan natin. Paki-flash nga po yung objectives. Dito po ay pinag-uusapan natin yung maging kawangis ni Jesus bilang si Jose sa first coming. Kasi 2 yung coming ni Jesus Christ, tama po? Yung una bilang si Jose, yung pangalawa bilang si David. So yung kay David, hindi pa yan nangyayari. Kaya simulan muna natin sa buhay ni Jose. At sa buong part na to, pinag-uusapan natin, parang drama series nga to, no? Haba-haba niya. Pero nakaka-amaze kung paano naging magkawangis yung buhay ni Jose at buhay ni Jesus Christ. So sige nga, konting review. Ano yung topic natin last week? Ayan, or happy ending. Ayan, tama. So, natutunan natin doon na si Jose, meron siyang nakasama sa kulungan. Sino yung mga kasama niya sa kulungan?
Review lang to isang wine bearer tsaka isang baker, or sa Tagalog, tagapangasiwa ng inumin, at isang panadero. Pareho silang nag-end yung kanilang stay sa bilangguan, pero yung isa happy ending, yung isa ay tragic ending. Okay, quiz. Sino yung nagkaroon ng happy ending? Very good. Ayan, para lang tayo nasusundan natin, para yung mga bago makaka-relate sila. So yun, tama yun. At nangyari din kay Jesus Christ, di ba? No, nakapako siya sa cross, meron siyang katabi, yung isa may happy ending, yung isa may tragic ending. Yung nagkaroon ng happy ending, yung sinabi niya na nagsisi siya sa kasalanan niya, kinilala niya si Jesus Christ. Amen? Naalala natin? Amen. So ngayon, ano nang next sa buhay ni Jose? Pero bago yon, meron muna akong tanong sa inyo. Paki-flash po yung kasunod na slide. Naranasan mo na ba? Ayan. May kakilala ka bang tinulungan mo na, pero ngayon, sin zone ka lang? Yan yung pag-uusapan natin ngayon. At ito nakita ko lang sa Facebook kamusta yung mga tinulungan mo ba noon? Kilala ka pa ba ngayon? Ang title ng ating message ay, When They Forget You. Kaya diba, usapang puso. Gusto ni Lord pagalingin tayo. Magkakaroon ng inner healing ngayong umagang to sa lahat ng nakaranas nito. Sino po yung dumanas nito? Ayan, mag-amen nga po. Yung tinulungan mo, pinautang mo, in-encourage mo, binigyan mo ng oras mo, binigay mo, nag-effort ka. 'Di ba? Most common to sa parents 'di ba? Yung mga magulang na parang inalagaan mo mula pagkabata, tapos nung lumaki na, 'di ba? Ano nangyayari? Hindi ka na nila kilala. Tama ba? Ano ka na, sin zone ka na pag nag-chat ka, di ka na pinapansin, tama ba? Pag nag-invite, di ka kasali. Uy, bakit si in-invite? Ba't ako hindi? 'Di ba? Nangyayari ba 'yan? Pag ikaw na yung may kailangan, hindi mo na mahagilap. Pero nung may kailangan siya, galing-galing, di ba? Tapos ngayon, wala na. Ano yung kinikreate nito sa atin? Nagkakaroon tayo ng broken heart. Di ba? Kasi naiisip natin, bilang tao, masakit yon. Tama po. Naiisip natin na wala bang kwenta yung ginawa ko sa kanya. Di ba? Wala bang man lang sa kanya yung tinulong ko. Di ba? Hindi ba niya alam na nag-effort ako para matulungan siya? So, yung iba sa atin, nakakalungkot pa kasi ayaw na nating tumulong sa iba. Kasi naranasan natin yon. Ayaw na natin na parang, ayoko na magpautang. Lahat naman ng pinapautang ko, di ako binabayaran. Di ba? Ayoko nang tumulong sa iba kasi baka ganun na naman yung gawin sa akin. Minsan sa church, ganyan. Ayoko na mag-cell group, ayoko nang mag-consolidate, ayoko nang maghayo. Kasi nire-reject ako Binibigay ko naman, pero hindi ko natatanggap yung dapat na deserve ko. Alam mo yun, nag-effort ka, ganyan, yung mga sinel group mo. Ano pa ba? Nagkakaroon din tayo, nagagalit tayo dun sa tao. To be honest. Ayan, kahit Christian tayo, nagagalit tayo kasi kinalimutan tayo. Or in-ignore tayo nung tinulungan natin. Nangyayari po ba yan? Ayan, nag-iisip pa na, bakit ko ba siya tinulungan? Sana hindi ko na lang siya tinulungan. O kaya gumaganti pa tayo, di ba? Pag nakita niya, huyo ka sa akin. Kala mo ikaw lang marunong mag-ignore? Ako din. Subukan mo lang mag-chat. Di kita papansin. Bablock kita. Di ba? Di ba? Nagkakaroon tayo ng, bilang tao. Kasi nakakagalit, nakakainis, nakakasama ng loob. Ang mahirap kasi nun, kapag nagpatuloy tayo sa ganon, nagkakasala tayo. Nagkakaroon tayo ng unforgiveness sa puso natin. Amen? And ano mangyayari kung may unforgiveness tayo? Sabi sa Matthew 6:15, hindi daw tayo patatawarin ng Panginoon. So kapag hinayaan natin yung puso natin, nagagalit tayo, nandun yung pride, nandun yung bitterness, ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. So ano mangyayari sa mga kasalanan natin? Hindi tayo patatawarin ni Lord. Nagigets niyo po ba kung bakit kailangan makalaya tayo dito? Pakisabi sa katabi, kailangan nating lumaya. Kinalimutan na nga tayo, hindi pa tayo makakarating sa langit. Di ba? Napaka-unfair naman yon. At isa pa, hindi rin tayo nakakapag-serve. Saradong-sarado yung puso natin.
Kasi nasaktan tayo. Ayaw na nating maglingkod. Sabi sa 1 Peter 4 verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikakabuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Sabi dito, utos daw ni Lord, maglingkod tayo. Ano nangyayari? Hindi ka na nagsuserve. Wala ka na sa ministry. Hindi ka na nagpapasakop sa leader mo. Hindi ka na naghahayo. Hindi ka na nagko-consolidate. Hindi mo na ginagawa lahat ng yan. Nagkakasala tayo sa Panginoon. Nakikita po ba natin? Ang tawag doon, sin of omission. Ano bang tawag doon? Nagkakasala tayo kapag hindi tayo nagsuserve. Sabi kasi ni Lord, maglingkod daw tayo Nakuha po natin. May mga binabalik ba na memories si Lord? So, anong mangyayari kapag nagkakasala tayo? Saan tayo pupunta? Saan po? Sa impyerno. So, kahit Christian tayo, pero may unforgiveness tayo sa puso, hindi tayo naglilingkod, hindi natin sinusunod ito, nagkakaroon tayo ng kasalanan, ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Romans 6:23. At anong kamatayan yon? Yun yung kamatayan, ikalawang kamatayan sa impyerno. Nandyan pa ba kayo? Pakisabi sa katabi, hindi porket nasa church tayo, pupunta tayo langit. Kailangan nating lumaya sa lahat ng uri ng kasalanan, kasama na yung unforgiveness. Amen po. Alam nyo, merong si Erica Zambrano ba yun? May mga testimonies na nakakapanaginip sila na merong mga napupunta sa hell dahil sa unforgiveness. So we really need na makalaya dito. At gusto ni Lord na makalaya tayo dito. Meron po akong papa-flash na picture sa Mark 9:48. Sabi dito, ang mga uod doon ay hindi namamatay. Ito po yung impyerno at ang apoy ay hindi rin namamatay. So naisip nyo ba, bakit hindi namamatay yung uod? May apoy doon, di ba? Pag yung bulati or uod, di ba? Pag sinunog mo, mamamatay. Tama po ba? Ba't hindi namamatay yung uod sa impyerno? Ano po? Eternal death. Ayan. So, tama din naman po yun. Pero alam nyo ba, pwede rin siyang literal. Alam nyo kung bakit? Nag-search po ako tungkol sa mga uod. Ayan. Mga pag-uusapan natin tungkol sa uod. Meron palang isang worm dito sa mundo. Ayan. Nag-research po ako tungkol sa impyerno para patunayan sa atin na totoo yung impyerno. So, meron pong tinatawag na Pompeii worms. Ano daw pangalan ng worm? Pompeii. Ayan. Ito yung tsura niya. Paki-flash nga po. 5 inches yan. Ganyan yung tsura niya. Totoong hindi to monster, hindi to gawa-gawa lang. Totoong worm to. Tapos may red tentacles daw siya. 5 inches na klase ng uod. At saan sila nakatira? Sa pinakamainit na bahagi. Alam niyo po, yung buntot daw nila ay nakadikit sa 80 degrees Celsius. Gaano kainit yung 80? Di ba, pag nilalagnat ka, nagko-40 yung lagnat mo, nagko-convulsion ka na, di ba? Yung mga bata nagko-convulsion. Doble nun. Ganun yung gusto nila, hindi sila namamatay sa init. So kung totoo yung Pompeii worms, then it's possible na totoong may mga uod na hindi namamatay sa impyerno. Nakita po ba natin? Totoo po ba yung impyerno? Yes po. So sa mga susunod na pag-usapan natin, all about hell. Para lang makita natin that hell is real. And ayaw ni Lord na pumunta tayo sa impyerno. Kaya may ganitong mga mensahe. Amen po. Amen. Ang objective po ng ating message, matutunan natin kung ano ang dapat gawin kapag nakakaramdam tayo na nakalimutan na tayo ng ibang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Gusto niyang makalaya tayo. Hindi man tayo, baka meron kayong mga kakilala na may mga unforgiveness sa puso, may mga bitterness dahil kinalimutan sila or sa ibang mga tao. So right now, we will pray po. And sige po, let's bow down our heads. Sa mga nasa online, please share po natin tong video na to. Marami po tayong matutulungan na makalaya dito. So sa oras pong ito, tayo po'y mananalangin. Amang Diyos, salamat po na may mga ganitong mensahe upang kami ay makalaya. Hindi lang dito, pero sa lahat ng uri ng kasalanan, Panginoon. Lalo na po kung dahil sa galit na nadyo-justify po namin yung mga sarili namin.
Lord, sa oras pong ito, pakita mo sa amin yung katotohanan ng iyong mga salita na kaya naming lumaya sa anumang unforgiveness na ginawa ng ibang tao sa amin. And right now, Lord Jesus Christ, glorify yourself, Panginoon. Luwalhatiin mo po ang iyong pangalan. Hallelujah. Holy Spirit, help us, Lord God, na makita namin ang mga mensahe to ay para sa amin dahil mahal mo kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa kasunod na slide, next po. Kahit, sige po, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Kahit kinalimutan ka nila, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Gusto kanyang tulungang magpatawad, maghilom, at bumalik sa Kanya para hindi ka mapahamak sa impyerno. Amen po ba? Amen. So ngayon punta na tayo kay Joseph. So dito po, babasahin natin yung key verse. Ito po, 2 tao na kinalimutan. Pero nagpatuloy pa rin sila. Dinanas po nila yung dinanas natin. So, basahin natin sa Genesis 40 verse 14. Okay, balikan muna natin yung eksena. Di ba, naaalala nyo, nakakulong si Jose. Tapos na naginip yung dalawa. Ininterpret niya. Di ba, nandun tayo sa last episode. Okay. So, ngayon, ano nangyari? Naway alalahanin. Sabay-sabay natin sabihin, alalahanin. Mo ako kapag nasa mabuti ka na ang kalagayan. Sabi niya dun sa cupbearer, tagapangasiwa ng inumin. Di ba sabi niya, di ba ako, imagine niyo na lang, kunwari, sabi nung ako yung tagapangasiwa ng inumin, yes, mabalik pala ako sa trabaho ko, hindi ako mananatiling nakakulong. Di ba po, asaya-saya niya. Ano sabi ni Jose? Huy, alalahanin mo ko Nagets nyo yung ni Jose? Sabi niya, bilang pagpapakita ng kabutihan mo sa akin, banggitin mo rin ako sa Faraon. Kasi si cupbearer, napakalapit niya sa king. Kasi nga siya yung naglalagay ng wine for the king. Sabi, alalahanin mo ako banggitin mo ako, Jose, banggitin mo ako. Sabi niya, para matulungan mo ako na makalabas sa bilangguan. Gusto ni Jose makaalis. Bakit? Bakit ba nakulong si Jose? Guilty ba siya? Hindi po. Naakusahan lang siya, di ba? Sino ba naman may gustong manatili sa kulungan? Tapos naakusahan ka lang naman. Hindi naman totoo. Di ba po? So ano nangyari? Sabi niya yun sa cupbearer. Hindi ko alam kung ano sinabi ng cupbearer. Di naman nakalagay sa Bible. Pero maaring umasa si Jose. Kasi ayaw niya dun eh. Tama po? Kaso, tingnan natin yung susunod na verse. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. The chief cupbearer, however, did not remember Joseph. He nakalimutan. Alam niyo po yung forgot, sa Hebrew word niyan ay shakak. Ano daw po? Shakak. Ang ibig sabihin niya, ignore or cease to care. Sa Tagalog, hindi pinansin. O ayaw ng pakialaman. Ayaw na niya ano yung care? Cease to care. Wala na siyang pakialam. Basta ganon. So imagine mo, balik natin yung picture ni Joseph. Pwede syempre si Joseph nag-aabang, nakalaya na sa kulungan si cupbearer, susunod na ako. Nakaabang siya, nakatingin siyang ganyan. Di ba? So nag-i-expect siya. Pero ito pa lang si cupbearer, sinakak. Sinakak si Jose. Inignore si Jose. Di pinansin. Or wala na siyang pakialam kay Jose. So imagine mo, araw-araw, hindi ako sure kung 2 years. 2 years na ganyan. Bago nakaalis si Jose sa ganyan. So 2 years siyang naghihintay. Nabalikan siya. Ilang taon ka nang naghihintay? Nabalikan ka. Ilang taon ka lang naghihintay dun sa taong kumalimot sa'yo? Siya 2 taon. Tapos wala siyang ibang wala siyang cellphone, wala siyang TV, wala siyang libangan na pwedeng, dito muna ako. Wala pa ba? Okay, wala siyang ganun. Kulungan niya yun di ba? 4 na rehas lang. Ngayon, puro ganyan lang. Tapos anong kinakain niya? Siyempre ayaw niya ng ganun. Hindi naman niya deserve yun Ano kaya naramdaman ni Jose? May halaga ba yung pagtulong ko sa kanya? Di ba nag-iisip siguro siya ng ganun? Na-imagine niyo po, ayoko na nga tumulong. Ganun naman pala tinutulungan mo, nakakalimot. Di ba? Baka nagalit din siya sa cupbearer.
pag ako nakalaya dito, hahantingin ko yung cupbearer na yan. Di ba? Naisip, alam niyo yun, nag-overthink siguro siya na parang, ano ba naman, dapat ba ano? Sana hindi ko na lang tinanong nung nalulungkot, no? Saan kaya ako nagkamali? Ginamit lang siguro ko. Ano may mga ganong isip na iniisip ng normal na isang taong kinalimutan. Naisip din siguro ni Jose yun. Pero, hindi nagkasala si Jose. Nagpatuloy pa din siya. Kung makikita natin sa mga susunod na episode natin, naging maganda yung next na story niya. Pero makikita mo dito, hindi siya nawala kay Lord. Pakisabi sa katabi, hindi siya nawala sa Diyos. Ngayon, hindi siya nawala sa Diyos. Okay, meron pang isang kwento, yun na nga, pinag-uusapan natin na sobrang pareho ng kwento si Jose kay Jesus. 'Di ba? Si Jesus din, ay nangyari sa kanya, pinredict ng buhay ni Jose yung mangyayari kay Jesus. Si Jesus ay kinalimutan ng taong kanyang tinulungan. Meron ding isang instance na si Jesus ay kinalimutan ng taong tinulungan niya. Makikita natin sa Luke 17. Ito yung part na si Jesus ay nagpagaling ng 10 ketongin. Alam niyo yung time na yon, yung ketongin, walang pakialam yung mga tao sa kanila. Pero, anong ginawa ni Jesus? Nilapitan niya yung ketongin at pinagaling. Amen? Nakagets natin yung story. Pero ngayon, ano nangyari? Basahin natin sa lahat na nakakabasa. Sinabi ni Jesus, hindi ba 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos maliban sa taong ito na hindi Hudyo? Ano yung makikita natin? Sa 10 pinagaling niya, 1 lang ang bumalik. No? Kadalasan ganun yung mga tao. Pag lumalapit sa Diyos, ang galing-galing. 'Di ba? Pag nagpe-pray for healing, ang galing-galing. Pero nung gumaling, nawala na, hindi na naglingkod sa Panginoon. Nung sukong-suko yung buhay eh. Nung may sakit siya. 'Di ba? Nung merong pinagdadaanan. Pero ano nangyari nung gumaling siya? Nawala sa Panginoon. 'Di ba po? Ganyan yung nangyari. And it hurts Jesus. Kasi si Jesus nung time na to, hindi pa siya God in heaven, nasa lupa pa siya. Lahat ng emosyon ng isang tao, nararamdaman niya. Huwag muna nating isipin yung cross. Isipin muna natin yung time na to, hindi pa siya dumadaan sa cross. Dinadaanan pa niya yung emotions ng isang taong kinalimutan. Di ba po? Pwedeng naramdaman din niya yung, may halaga ba yung healing ko? Nilapitan ko na nga sila eh. Di ba? Ako na nga lang yung lumapit sa kanila. Pwedeng naramdaman niya yun. Pwedeng nagalit siya dun sa siyam na ketong. Ina, yung balik ko kaya yung ketong nila. Di sila marunong magpasalamat. Buti na lang, di tayo ginagantihan ng ganun ni Lord. Mamaya magandang ending natin dito. Pero yun na nga, di ba? Pwedeng naramdaman ni Lord yun. O kaya, bawiin ko na lang yung bawiin ko. Kaya ba bawiin ni Lord? Pwede, bubalik yung ketong. Pwede yun. Pero hindi ganun. Hindi naging ganun si Jesus. Nagpatuloy pa rin siya. Amen? At nagpasalamat pa nga siya dun sa bumalik. Kaya sabi niya dito sa verse 19, sinabi niya sa lalaki, tumayo ka at umuwi na, iniligtas ka ng pananampalataya mo. Alam niyo po, sa lahat ng pinagaling na naglingkod sa Panginoon, hindi lang healing ang tinanggap mo, kundi kaligtasan galing kay Jesucristo. Amen. Pwede pa natin palakpakan si Lord. Sa lahat ng nagkasakit, pinagaling, ngayon, you are saved. Amen. Thank you, Jesus. Kasi po yun ang purpose ng healing. Linawin lang natin. Hindi lang yun para gumaling, pero para ma-save ang isang tao. Amen po? Amen. So ano kaya meron kay Jose at kay Jesus? Bakit nagpatuloy pa rin sila? Bakit maganda pa rin yung kanilang naging tugon kahit na nasasaktan sila? Gusto nyo bang malaman? Amen. So tingnan natin. Basahin natin sa message. Ano daw po? Isa pa? God does not forget. Pinakamalakas? God does not forget you. Amen. Kilala kasi nila yung Diyos nila. At ang Diyos na sinasamba nila ay hindi marunong kumalimot. Meron ako 3 bagay na nilagay dito. Story ni David kung bakit ganun yung Diyos natin. Number 1,
because it's His nature. Nature ni Lord ang hindi kumalimot. Kaya naglagay ako ng picture dito ng Alzheimer's eh. Kasi, di ba, yung tao nangyayari to. Di ba? Yung nakakalimot. Sino sa inyo nakakalimutan? Saan nilagay yung susi? Saan nilagay yung cellphone? Saan nilagay yung charger? Saan nilagay yung ano pa? Ano yung mga nakakalimutan natin? Gamit. Bag. Di ba? Suklay. Ano pa ba yung nakakalimutan? Yung wallet. Kung saan na nakakalimutan. Di ba? Ano siya, parang bilang tao, why? Bilang tao, it's part of our weakness as a human to forget. 'Di ba? Bilang tao. Kaya nga yung iba nagkaka-Alzheimer's pa, nagkaka-dementia, sino ka, 'di ba? Anong pangalan mo? Di na tayo nakikilala, may mga kamag-anak tayong ganon. 'Di ba po? At minsan yung mga nasi CS, 'di ba? Sinong CS diyan? Nagiging makakalimutin daw yung mga nasi CS. 'Di ba? Kasi na yung anesthesia cons ng mga CS 'yon. Ayun po. Pero kasi tao nga tayo. Pero buti na lang. Sabihan sabay-sabay, buti na lang. Hindi tao si Lord. Kasi alam niyo kung bakit? Di siya nakakalimot. Hindi siya marunong kumalimot. It's part of His nature to not forget. He can't. Hindi niya kayang kumalimot kasi gano'n yung Diyos natin. Amen? At may kita natin yan sa story ni David. Natutuwa lang ako dito kasi kwento ko 2 Kings 8:19. Etong part na to, si King Jehoram ng Judah ay naging sobrang sama. O, na devotion mo to. King Jehoram. Ano daw pangalan ng hari? At si King Jehoram, para siyang apo sa apo. Ganon, ang layo, di ba? Ang layo. Pero, ano yung sinabi ng Lord sa kanya? Pero dahil kay David. Sino si David? Lolo ng lolo niya. May tanong ako sa inyo. Kilala niyo ba yung lolo ng lolo niyo? Pero alam mo, kilala ni Lord yung lolo ng lolo mo. Ganon yung memory ni Lord. Kahit lolo ng lolo mo, kilala niya. At yung magiging apo ng apo mo, kilala din niya. Kilala ka niya. At kahit di ka kilala ng apo mo, kilala ka niya. Diba? Ganon yung Diyos natin. Sabi dito, hindi winasak ng Panginoon ng Judah dahil lang ako ang Panginoon na hindi mawawalan si David ng angkaan na maghahari magpakailanman. Meron siyang word dun sa lolo ng lolo. Kahit hindi nga siya kilala. Siguro sabi ni King Jehoram, sino si David? O siguro dahil kilala, dahil may mga history books, kaya kilala niya. Pero personally, wala siyang alam masyado sa buhay ng lolo niya. 'Di ba? Pero merong word ang Diyos sa lolo ng lolo niya. At ganun din sa atin. Sa part 2, because He is faithful. And whatever word na binigay ng Lord sa atin, hindi niya nakakalimutan. Second, yung next po, because He is faithful. 2 Samuel 7:16, magpapatuloy ang paghahari mo magpakailanman. Ito yung part na sinabi niya to kay David. Wala pa si King Jehoram sa eksena, hindi pa siya fetus. Wala pa, hindi pa fetus yung tatay ng lolo niya. Diba? Wala pa sa eksena. Binata pa to si David eh. Diba sabi niya, magpapatuloy yung paghahari mo magpakailanman, ganun din ang paghahari ng iyong angkan. Yung promise na to, 150 years after, tinutupad pa din niya. And after, dahil hanggang kay Jesus Christ yan. Di ba po? Nakita nyo? God does not forget. He does not forget you. Kalimutan ka naman ng ibang tao, hindi ka kinakalimutan ni Lord. Nasa memory ka niya. Sabi sa next, number 3, because He is righteous. Dahil matuwid siya. Ito personal na sinabi na-reveal talaga sa akin to. Kasi isa to sa favorite kong verse, yung awit 37:25. Sabi dito,
Ako'y naging bata at ngayon matanda na, ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. So bakit nasabi to ni David? Kasi nakita niya na mula nung bata siya, hindi nangyari sa lifetime niya na pinabayaan siya ng Lord. Even sa ibang mga tao, nakita niya na matuwid si Lord. At dahil matuwid siya, hindi niya hahayaan, makinig po kayong mabuti, dahil matuwid yung Diyos natin, hindi niya hahayaan na lahat ng ginawa mong mabuti sa kapwa mo ay hindi magkakaroon ng gantimpala. Parang di nyo naman gusto yun. Even yung mga naitulong mo na nakalimutan mo na. Sino ba sa inyo nakakatanda ng lahat ng tinulong mo sa kapwa mo? Di mo na nga mabilang kung magkano na pinautang mo na hindi binabayaran hanggang ngayon. Di mo na mabilang, di ba? Kung gaano kadami na naitulong, gaano karaming oras na naibigay mo sa kapwa mo, gaano kadaming paglilingkod o kung ano man yung ginawa mo, hindi mo man matandaan, pero natatandaan lahat ni Lord yun. Simula nung pagkabata mo. Kaya nga naiyak ako kasi parang pinapakita ng Lord, simula nung kinilala mo ko, simula nung bata kang Christian, lahat ng yun, nasa memory ko. Hindi mo man makita yung gantimpala sa mga taong kumalimot sa'yo, gagantimpalaan kita. Hebrews 6:10, nandun din yun. The Lord does not forget lahat ng mga ginagawa natin para sa ibang mga tao. Amen? Amen? Nakita ba natin yun? Sa buhay ni David, di ba? Shepherd boy pa lang siya. Paki-flash nga po yung last picture. Ganto pa lang siya, bata pa lang siya, nag-aalaga pa lang siya ng mga pastol. Lahat ng yon, lahat ng ginawa ni David para sa Panginoon, nasa memory ng Diyos. At lahat ng yon ay merong reward na naghihintay sa Kanya. Amen po? Dito man sa lupa or sa langit. Hindi man natin matanggap dito sa lupa, sa langit siguradong may gantimpala. Amen po? Kaya nagpatuloy si Jose at si Jesus. Alam nila kung sino yung Diyos na sinasamba nila. At ganun din tayo. Sinong gustong makalaya? Sa mga sakit ng kalooban, sa galit, know your God. Know your God. Your God does not forget. Amen? Amen. Makita natin yung kakumpletuhan natin sa Diyos na hindi kumakalimot sa atin. Amen po. Amen. So bilang application, ano ngayon gagawin natin? So sino sa inyo yung mga kinalimutan? Yes, taas ka kamay. Gumove lang ako. Taas kamay sa mga kinalimutan. Dali. Ayan. Yung iba wala. Kasi baka tatlo to Merong isang kinalimutan, merong isang nakalimot. Baka naman ikaw yung nakalimot. At meron namang isa dun sa mga may kakilalang kinalimutan at nakalimot. Okay, so dun muna tayo sa una, sa mga kinalimutan. Sino yung mga kinalimutan dyan? Ayan, praise God. Sa mga, alam niyo yung mga yung mga umaamin, yun yung lumalaya. O, sino ulit yung... Talagang talagang hello po. Kahit sa mga nasa online, mag-amen tayo Ito po ay para sa inyo, pakisabi sa katabi, don't base your worth on the memory of others. Ang halaga mo ay hindi nakabatay sa memory ng ibang tao, kundi sa memory ng Diyos sa'yo. Paano yun? Tandang-tanda ni Lord simula nung bata ka pa. Gaano ka worth it? Gaano kahalaga yung buhay mo? Amen? Amen po. Kaya tignan mo yung sarili mo, self. You're worth it. Amen? Amen. Ano pa yung nakalagay dyan? Be faithful pa din. Sa kabila naman, be faithful pa din. Maglingkod ka pa din. Magbigay ka pa din. Magpautang ka pa din. Tumulong ka pa din. Di ba po? Consolidate pa rin tayo. Mag-share the gospel. Amen? Amen. Kasi may reward naman tayo sa langit. Amen po? Amen. Be thankful for the chance to serve. Amen?
meron tayong pagkakataon pa na maglingkod sa kapwa natin. At tandaan nyo, lahat ng paglilingkod natin ay may reward. Amen po? Amen. Sabi sa Matthew 6, mas maganda pa nga daw yung tumutulong na walang nakakaalam eh. Kasi yung tumutulong na hindi nalalaman ng ibang tao, ang Diyos daw ang magbibigay ng gantimpala nun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, i-secret mo lang. Hindi mo kailangan ipagmalaki lagi. Kasi nakikita naman ni Lord. Amen? Amen. Ayan, sabi dito, when someone remembers you, treasure them. Ayan, kasi meron namang, di ba, kagaya ng kwento ni Jesus, meron namang nakaka-appreciate, meron namang umaalala. Amen? So sa oras na to, sige nga, isipin mo, sino yung mga taong umaalala sa'yo? Kunwari may mga anak ka, yung ibang anak mo, hindi ka na naaalala, pero meron kang anak na nakakaalala sa'yo. Tama po? Yung ibang kamag-anak mo, di ka naaalala, pero may mga kamag-anak ka na umaalala sa'yo. Amen po? May mga ka-church kang di ka naaalala, pero may mga ka-church ka rin na nakakaalala sa'yo. Amen po? Pahalagahan natin sila. Amen. Pakisabi sa katabi, I treasure you. Alalahanin mo ako, ha? Ayan. Sige nga, pakisabi sa kanya, di kita kinakalimutan. Oo. Sa Pasko dapat may regalo. Okay. Dito naman tayo para sa mga nakalimot. Sino naman ang aamin na siya naman yung nakalimot? Amen. O makinig kayo mabuti, medyo magdadrama lang tayo. Makinig muna. Para naman sa mga tao na tumulong sa atin, nagpe-pray para sa atin, pinautang tayo nung walang-wala tayo, tinulungan tayo nung hirap na hirap tayo, tapos ngayon hindi na natin sila kinukontak, wala na tayong sa kanila, communication. Isipin niyo po to, may possibility po na meron silang sama ng loob sa atin. May possibility. Hindi ko sinasabing lahat. Pero meron sa kanila na baka nag-iisip din na sana hindi ko na lang siya tinulungan. Sana gagalit ako sa kanya kasi nung time na may kailangan siya, nandyan siya. Pero ngayon, wala na siya. Nasaan siya ngayon? Lalo na sa mga magulang. Uy, malapit na mag-Father's Day. No? Sa mga magulang, alam mo yon, wala na tayo, masyado tayong busy, masyado tayong madaming ginagawa. So, pwedeng may possibility na nakakaramdam po ng pain yung mga tao na tumulong sa atin noon. Kaya ngayon, alalahanin po natin sila. Amen po? Amen. Pag uwi natin sa bahay, i-chat natin sila, tawagan natin sila. Buti nga ngayon, ang dali-dali eh. May video call na ngayon eh. Nung araw, wala kaming ganyan. Susulat kami sa mama ko, naka-card pa. Every December pa yun, diba? Wala pang cellphone noon. Pero ngayon, napakadali, tawagan mo lang. Diba po? Huwag nating hintayin sana yung parang wala nang time. Diba po? Amen po? Remember and reach them out. Amen po, habang may time pa. Amen? Ito naman po para sa mga may kilalang kinalimutan o nakalimot. Sino naman sa inyo yung ganyan, nag-open sa'yo ng problema, na kinalimutan na ako ng mga anak ko, kinalimutan na ako ng kaibigan ko, kinalimutan na ako ng ka-church ko, o kaya sila naman yung nakalimot na hindi nila alam kung paano mag-reach out ulit. Sino may mga ganyan? Konti lang. Konti lang. Pero dapat tayong tumulong sa iba kasi masakit tong part na to eh. Amen? Amen po. Ano yung dapat natin gawin? Number 1, be the bridge. Ano daw? Be the bridge. Tayo yung tumulong sa kanila. Sabi dito, conquest, share God's love for them. Kaya po tayo nagko-conquest dito sa church. Kasi hindi natin alam. Makinig po mabuti ha. Hindi mo alam yung katabi mo sa tricycle. Hindi mo alam yung katrabaho mo. Hindi mo alam yung mga magiging kaklase mo. Malapit na yung pasukan. May mga youth ba tayo? Ayan. Hindi mo alam yung teacher mo. Kaya hindi mo alam kung ano yung mga tumatakbo sa isip at puso ng mga tao sa paligid natin. Na meron sa kanila sigurong may dinaramdam na maganda maibahagi natin yung salita ng Diyos sa kanila. Amen?
Pwede nating i-share, alam mo ba kapatid, hindi nakakalimot si Lord. Alam mo kung bakit? Kasi number 1, it's His nature. Yes. May pang-message ka na, di ba? Number 2 is faithful. Number 3 is righteous. Kaya kahit kinalimutan ka nila, hindi ka niya nakakalimutan. Di ba? Pwedeng mag-share tayo ng ganun. Amen po. Amen. And ano yung pangatlo? Ay, pangalawa, consolidate, help them heal. So kapag tinutulungan natin sila magbasa ng Bible, umattend ka ng church, nag-i-invite tayo sa church, kaya nakakatuwa si John Lloyd, ko ba nag-invite sa kanya? Yes! Tsaka in-invite ka ni Paul. Kasi alam mo, mahal ka niya. Mahal ka niya. Sino dito mga in-invite sa church? In-invite ka lang din. Taas kamay, yung in-invite ka lang din. Mahal ka nung nag-invite sa'yo. Amen? Gusto niyang tulungan kang makaalis kung ano man yung pinagdadaanan. Pwede ka bang mag-thank you sa nag-invite sa'yo? Yes, sa mga nasa online, pwede ba tayo mag-thank you? Sa mga nag-invite, sorry, nasa may online. Ang daming camera. Ayan. Okay, and core group, ayan, encourage them that they can heal while helping others heal. So kapag nagko-core group tayo, nagli-leader tayo, minsan kasi gumagaling yung puso natin pag tumutulong tayo sa iba. Minsan nandun yung healing eh. Kapag nagdi-disciple ka, tapos nakikita mo na, yung pinagdadaanan niya, magkapareho kami. So pareho kayong makaka-overcome, 'di ba? Amen. Kaya dito sa church natin, talagang very sinusupport po natin yung discipleship. Yan yung number 1 sa ating church. Sa discipleship, natutulungan talaga natin yung ibang tao na gumaling. Kasi nga nakita natin nung una, 'di ba? Yung lahat ng heartaches ginagamit ng kaaway para magkasala yung isang tao. So tinutulungan natin silang lumaya sa kasalanan. Amen po. Amen. And sa conclusion, ito na po yung aking pinaka-favorite. Bago yan, punta muna tayo kay Jesus. Alam niyo po, masakit yung kinakalimutan. Tama po, alalahanin natin ulit yung pain na kinakalimutan. Nakakaramdam ka ng galit, ng bitterness, di ba? Nararamdaman natin yung rejection, na parang wala tayong kwenta kasi kinalimutan tayo, na parang walang silbi yung friendship natin, yung relationship natin sa iba. Di ba po, nararamdaman natin lahat ng yon. At alam nyo po, nararamdaman din yun ng Diyos tuwing kinakalimutan natin siya. Lalo na yung Diyos, kasi nga hindi siya nakakalimot eh. Every time na pinipili mo matulog. Every time na pinipili mong manood ng K-drama o ng TV, o mag-Facebook, o mag-YouTube, o tumambay, every time na tinatawag tayo ni Lord na mag-pray, every time na sinasabi ni Lord, anak, mag-pray ka, gusto kitang makausap. Pero ginagawa natin, shakak, forget, ignore, cease to care. Ini-ignore natin ang Holy Spirit. Wala tayong pakialam kung ano yung sinasabi sa atin. Pagka may kailangan tayo, nagpe-pray tayo, lumalapit tayo sa Panginoon. Pero pag nakuha na natin yung sagot sa prayer natin, wala na rin tayo. Pag kailangan natin ng blessing, lalapit tayo kay Lord. Pero pag nakuha na natin yung blessing, wala na rin tayo. You know, God has emotions. At lahat ng nararamdaman natin kapag kinakalimutan tayo, ay nararamdaman din niya. Pwede rin niyang maisip, wala ba akong halaga? Bakit mas pinipili nila yung mga bagay na to kesa sa akin? Wala bang halaga yung sinagot kong panalangin nila? Bakit pinipili nila akong kalimutan? Pwedeng sabihin ng Diyos, ayoko nang makinig sa panalangin nyo. Ayoko nang makinig sa pagsamba nyo. Dahil nandyan lang kayo pag may kailangan kayo sa akin. Pero pagka nakuha nyo na yung kailangan nyo, wala na rin kayo. Andali nyo akong sukuan, andali nyo akong kalimutan. Pwedeng magalit ang Diyos sa atin.
isipin niya, ginagamit lang ba ako ng mga taong to? Pwede niya tayong patayin ngayon na. Dalhin na tayo sa impyerno. Bakit? Dahil Diyos siya. Pero ganun yung ginagawa natin sa Kanya. Deserve natin, sabi nga sa message, we deserve God's fury. We deserve hell. Dapat tayo dun sa impyerno na puro uod. Napakasama natin sa Diyos. Pinaparamdam natin sa Diyos lahat ng yun. At imagine ninyo tayo, we can choose to forget. Alam mo yun, pag may nakagawa sa'yo ng kasalanan, kalimutan ko na lang, hamon na. Hindi kaya gawin ng Diyos yun Kasi nga nature niya na hindi ko malimot. Biruin mo, bawat kasalanan, bawat pag-ignore, araw-araw, oras-oras na ginagawa natin, nakatatak sa memory ni Lord. At masakit sa Kanya. Hindi lang ikaw, lahat ng tao sa buong mundo. Just imagine the pain of God when He is being forgotten. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ano yung message niya sa atin ngayon? Gusto niya tayong tulungan na makaalis sa galit. Gusto niya tayong gumaling sa puso. Hindi niya inisip yung sarili niyang nararamdaman. Ang mahalaga sa Kanya, yung kagalingan natin. Nakita niyo po yun? Binigyan niya pa tayo ng application. Binigyan niya pa tayo ng message. Binigyan niya pa tayo ng paraan para ma-restore yung relationships natin. Bakit ganun tayo kamahal ng Diyos? Dahil sa kabila ng gusto natin yung mundo kaysa sa Kanya, tayo pa rin ang gusto ng Diyos. Nung pinag-aaralan ko yung message na to, naalala ko yung Passion of the Christ. Nung papunta siya sa Calvary, pasan-pasan niya yung krus. Tapos habang umaakyat siya, nakita mo yung mga tao na nagbabago ng anyo. Yung mga tao na nung una ay sinasabi sa kanya, Hallelujah to the Son of David. Yung mga tao ngayon ang sumisigaw sa kanya na crucify Him. At habang naglalakad siya ng ganun, imagine the pain of God. Habang nakikita niya yung mga taong pinagaling niya, na kinukrucify siya, na gusto siyang mamatay sa krus. At nakakita ako ng video sa YouTube, at nakita ko to, meron siyang background music na ang title ay Via Dolorosa. Hindi ako familiar masyado dun sa kanta na yun. Pero sabi dun sa lyrics, paki-flash muna, on the Via Dolorosa, on the way of suffering. Nakita ko yung suffering ni Lord ay hindi lang pala dun sa krus, pero yung daan papunta sa krus. On the way of suffering. Imagine niyo po, sabi dito yan, like a lamb came the Messiah, Christ the King. Imagine niyo po mamaya, habang piniplay natin yung video, imagine niyo na tayo yung kabilang sa mga taong yun, na pinagaling, sinagot yung mga panalangin, pero ngayon, kinakalimutan si Lord. Imagine niyo yung pain na nararamdaman ng Panginoon habang naglalakad siya, buhat-buhat sa krus, yung naiisip niya, bakit niyo ko kinalimutan? Bakit niyo kinalimutan yung mga ginawa ko para sa inyo? Bakit niyo ko kinukrucify? Bakit gusto niyo ko ipako? Anong ginawa ko sa inyo para gawin niyo to sa akin? Pero pinigil niya lahat ng yun. Pwede niyang gamitin yung kapangyarihan niya. Mawala kayong lahat, gagawa ako ng bagong mundo. Gagawa ako ng bagong Adan, bagong Eva. Pero pinigil niya lahat ng yun. Ano yung sunod na sabi sa verse? He chose to walk that road out of His love for you and me. Dahil sa pagmamahal niya para sa'yo at para sa akin. Dahil ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Dahil gusto niyang makasama tayo sa langit. Ganun ka-worth it yung buhay ng bawat isa. Ganun ka kamahal ni Lord. At sa oras pong ito,
Panoorin po natin yung video na to. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Sa oras pong ito, pinanayaan ko po ang lahat na tumayo. Sino po sa atin yung gustong sabihin kay Lord na, Lord, ayoko nang maging ganun ako. Ako yung bumabato sa'yo. Ako yung nagpapapako sa'yo. Gusto ko magkaroon ng buhay na hindi marunong kumalimot sa'yo. At kung nakakalimot man ako, paalala mo sa akin para hindi kita makalimutan. Sa oras pong ito, pwede po tayong mag-pray at kausapin po natin si Lord ng personal. Pwede tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Patawarin niyo po ako, Panginoon, kung ganun pala yung nararamdaman mo sa tuwing nakakalimutan kita, pero hindi ko nakikita. Salamat na pinapakita mo yun sa akin ngayon. Sige po, pwede nating isuko ulit yung buhay natin sa Kanya. Lord Jesus, I want to live a life for you. Sige po, personally, pwede nating kausapin si Lord. Patawarin mo ko sa sakit na binigay ko sa'yo. Sorry Lord kung dahil sa'yo dahil sa akin nadudurog yung puso mo. Patawarin mo po ako, Lord. Sa oras pong ito, I surrender my life to you. Binibigay ko sa'yo yung buhay ko. I-empower mo ako, Lord. Na hindi ako maging makakalimutin sa'yo. Sa mga tao na tumulong sa akin. Sa ibang mga tao na nangangailangan din ng tulong ko. Sige po, umawit po tayo sa Panginoon. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, hindi mo ako
Itaas po natin ang ating mga kamay aking sa lahat ng may sugatang puso. kamay sa Diyos na mahabagin Salamat, sa Panginoon. ating natutunan. Sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay o ang lalay ko ay pusong basa nagpapakumbaba sa iyong presensya. Pakinggan niyo po ang aming awit na mula sa aming mga puso. Taas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay o ang nalay ko ay pusong basa nagpapakumbaba sa iyong presensya maghari ka. Sa lahat po ng nangangailangan ng panalangin na yung puso mo gusto mo ipaayos sa Panginoon. Ano man yung naging dahilan kung bakit nabasag ang puso mo. Pwedeng may kumalimot sa'yo, pwedeng ikaw yung nakalimot, pwede sa ibang tao, pwede sa Lord. Pero sa oras na to, you want your heart to be whole or you want to return back to Jesus. Inaanayahan po kitang lumapit sa harapan. Sige po, lapit tayo sa harap at mga primary ay magpe-pray po sa bawat isa. Sige po, sa lahat po ng mga nasa online, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa iyong mensahe, Panginoon, na yung inihayag po sa amin, Lord God. At sa oras po ito, Lord God, patuloy po kaming humingi na kapatawaran, Panginoon. Kung kami po, Lord God, ay nakakalimot sa iyo, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo po, sa katapatan mo po sa amin, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord God. At ugasan mo po na iyong malalang dugo, Lord God. Salamat din po, Lord God, na hindi po kami iniwan, na hindi mo po kami pinabayaan, at hindi po rin po kami kinakalimutan, Lord God. And also, Panginoon, sa oras na ito, sa mga nasa online na nakakaramdam at nakakaranas na sila ay kinalimutan ng Panginoon. Kinalimutan mo, Lord God. Patuloy po ipakita sa kanila yung katapatan mo, katuwiran mo po, Lord God, na ikaw ay laging naririto, Panginoon, at lagi mo po silang inaalala, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Lord God. Patuloy mo po ilumin ang kanilang puso. Patuloy mo po, Lord God, na bigyan ng panibagong buhay, panibagong sigla, Panginoon. At patuloy mo po ipaalala, Lord God, na hindi ka nagbabago yesterday, today, and tomorrow, Panginoon. And salamat po, Lord God, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ay tapat, Lord God, mula ngayon, kailanman, Panginoon. Salamat po, Lord, ikaw po ang mag-ari sa buhay ng bawat isa at mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Papakumbaba sa iyong presensya, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay o ang alay ko ay pusong basa nagpapakumbaba sa iyong presensya, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay o ang alay ko ay pusong basa nagpapakumbaba sa iyong presensya,
Let's stay in God's presence po. sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay o ang alay mo ay pusong basag nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay o ang alay mo ay pusong basag nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay o ang alay ko ay pusong basag nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay o ang alay ko ay pusong basag nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay o ang alay ko ay pusong basag nagpapakumbaba sa iyong presensya. Sige po, pwede po ba tayong tumayo? At tayo po'y mananalangin. Ngayon na tayo ay pinagaling ng Panginoon. Sino pong pinagaling ni Lord? Amen. Ngayon tayo naman yung magpapagamit para pagalingin din ng iba. Amen. So sa oras na to, sige pikit muna tayong lahat. Ipag-pray naman natin ngayon yung mga nakalimutan natin. So pag-pray natin sila, pagpe-pray ko rin kayo habang nagpe-pray kayo. Lord, nilalapit ko po ang bawat isa, Panginoon, na nakalimot sa mga taong tumulong sa kanila. Lord, I pray na samahan mo sila sa kanilang pag-abot sa mga taong ito. Maramdaman nila yung pag-ibig mo, Panginoon. Mapatawad sila, Panginoon, ng mga taong ito. Ma-restore yung kanilang relationship, Panginoon. At makita po nila, Lord, pareho na ikaw yung Diyos nila, na anuman yung nangyayari sa buhay nila ay hindi mo sila kinakalimutan. Ngayon sa oras na to, sa lahat ng gustong magpagamit para sa ibang tao, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? Hallelujah. Lord, nilalapit ko po ang bawat isa na gustong maglingkod din sa ibang mga tao. Lord, yung healing na binigay mo ngayon sa kanilang mga puso, I pray na dumaloy, Panginoon, sa mga taong makakasalamuhan nila, Lord God, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapamilya, Panginoon. Makita, Lord, ikaw ang Diyos na faithful, ikaw ang Diyos na hindi nakakalimot, ikaw ang Diyos na matuwid, Panginoon. At hallelujah, lahat ng hahayuan nila, Consolidate, Cell Group, lahat ng mga tao na nakapaligid sa kanila ay makikilala ka bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, bilang Diyos na nagmamahal sa kanila ng walang kapalit, bilang Diyos na namatay sa krus para sa kanila, bilang Diyos na nagpapahalaga sa buhay nila, Panginoon. Hallelujah, gamitin niyo po ang bawat isa. And Lord, ngayong umagang ito, we bless everyone, Panginoon, na nagpagamit sa iyo, Panginoon, na nakinig sa iyo, na nagpasakop sa iyo. Patuloy niyo pong samahan ang bawat isa
isa. Hindi na kami makalimot sa iyo, Panginoon, sa paglabas namin dito dahil ikaw ang aming Diyos na hindi kailanman kami kinalimutan. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, sa oras to ito, meron pa po tayong time. Sino po sa atin yung gustong, since we are on live video, baka meron po sa atin na gustong magpasalamat dun sa mga tao na nakatulong sa'yo or sa mga tao na gusto mong ma-appreciate. Ayan. So, sino po sa atin ang gusto? Gets nyo ba yung sinabi ko? Ayan. Sino man po sa atin, gusto nyo mag-thank you, kunwari kay nanay, kay tatay, o kung sino man na gusto nyo pasalamatan, i-appreciate, ipakita na hindi nyo sila nakakalimutan. Meron po ba? Maraming salamat po sa mga nakasama Ay, sorry. namin sa live. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. And syempre, gusto po natin na sa bawat Sunday service ay mas tumatak po sa atin yung ginagawa ng Panginoon. At syempre, yung mensahe ng Panginoon para mas tumimo pa sa ating puso. Ano po natin, i-interviewin natin po si Ate Nova para po malaman natin kung ano talaga yung, or ano pa yung mas na-reveal sa kanya ng Panginoon sa message nito. Sige po, Ate Nova, ano po yung tumatak sa inyo sa Sunday service na ito? Tumatak sa akin yung sumasama yung kalooban natin pagka tayo ay kinakalimutan ng ibang tao. Hindi ako vocal sa pagiging thankful ka nun. Pero, ayun, thankful talaga ako kasi akala ko nakalimutan na ako. Ganun. Pero, makasalita ka. Pero ayun po, tinulungan niya pa din ako kahit na alam ko sa sarili ko na nakikita ko sa sarili ko na parang wala na. Ganun. Kasi ako po personally, parang naramdaman ko na nakalimutan ako, ganyan. Parang, parang nawala, ganyan. Pero, thankful ako kasi sobrang layo ko. Nag-OJT po ako nun sa Ulilan. Hindi ko inaasahan na may pupunta pa. May napupuntahan ako ganyan. Kaya sobrang thankful ako kasi nakita ko na hindi pa natatapos yung kung ano yung sinabi ni Lord sa akin sa purpose, sa calling. Hindi pa tapos. Siguro nasasaktan lang ako that time. Pero hindi ibig sabihin nun tapos na. Kaya, ayun po, thank you sa message. Thank you po, Bas. Then sa pagre-reach out din po nung time na, ayun, wala na talaga ako ng pag-asa. Thank you din sa mga taong talagang nag-chat. Sorry kasi hindi ko kayo nire-replyan. Thank you sa inyo talaga, sobra. Sobrang nahihiya ako sa inyo, sa totoo lang. Totoo, nahihiya ako, pero salamat talaga. Amen. Thank you. Ayun. And ano po, siyempre po kay Lord. Kasi talagang siya yung tunay na hindi nakalimot. Yung mga time na akala ko nakalimutan na ako ng mga tao na nasa paligid ko, pero pilit niya pa rin akong binabalik kung saan niya ako inilagay. Kaya sobrang thankful po ako kay Lord talaga ngayon na binabalik niya ako sa sitwasyon ulit na ito, sa gantong buhay. Kasi talagang kapag hindi din po talaga kasi maalis sa isip ko na nagsisisi po ako na umalis ako, ganyan. Nagsisisi ako na mas inuna ko yung emotions ko, mas inuna ko yung pain na nararamdaman ko. Nagsisisi po ako that time na umalis ako, na hindi na ako makalapit ng confident, na hindi na ako makapaglingkod ganyan. Sobrang sakit siya. Kasi, ayun yung pangako ko sa Lord eh. Ayun yung pangako ko na gusto gawin, pero
thankful. Pero yun pa din. Sobrang thankful ako kasi never nakalimot si Lord. And lagi niya yun sinasabi sa akin na hindi niya ako nakalimutan. And thank you, Lord, kasi pinaalalahanan mo po ako ulit ngayon. Amen. Thank you, Julie. Ayan. And I know madaming nakarelate kay Julie na akala natin nakalimutan na tayo ng ibang mga tao, pero si Lord, at even si Lord, pero pinatunayan niya sa atin na hindi yun totoo. Amen? Amen. So, dahil wala na tayong time, pwede po kayong mag-share sa news feeds nyo kung gusto nyo i-post, gusto nyo i-PM, ganyan. Pero huwag nyo hayaan mawala yung nilagay ni Lord sa heart natin. Amen. Huwag nyo nang hayaan magpabukas pa. Ha? Ngayon na. Amen. Amen. Paramdam natin sa kanila yung love natin. Amen po. Amen. So, sige po, tayo lahat. Ay, nakatayo na pala. Asan yung worship team? Ayan. So, nag-request po ako na tayo po ay mag-praising bago po tayo umuwi. So, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan na nagmumula kay Hesus Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumayinyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Sino nagpapasalamat at di siya kinakalimutan ni Lord? Amen. Purihin po natin siya. Let's give our best praise to the Lord. Maawi, magpupuri, nagdiriwa lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, napupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat at kailanman, di nagbabago. Thank you, Lord. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat at kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat at kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat at kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Ayan. Sige po, pwede po tayong magkamayan sa bawat isa. Ayan, pakisabi sa katabi, God does not forget you. Amen! Picture ba tayo? Picture? And picture daw muna. And then, let's have fellowship po bago umuwi. Ayan. Picture muna. Benediction po, di ka pa po nag-benediction. Benediction na. Okay. Ba't ang sad nung background? Ano ba yun? Nakakaiyak. Happy na tayo. Happy ending na. Yay! Papuri kay Yahweh! 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 Ayan, kamustahan po tayo bago tayo umuwi. God bless sa online. Shalom po. Nakalive pa ba?